Magandang araw sa lahat. So, narito po tayo ngayon na magtatanim tayo ngayon ng kalamansi. So, ang procedure ng pagtatanim ng kalamansi ay hindi basta-basta. Kailangan mo muna itong pag-aralan para maging successful at mabilis makarecover sa pagtatanim ng mga puno. So, ngayon, babahagi ko sa inyo kung ang mga kalamansing ito na medium size, ano ba ang dapat natin gawin bago itanim. So kikita natin mga medium size na kalamansi, malalaki na din naman na sila. So napapansin nyo ba itong ano dito, sample ko to. So bali ito yung pinagdugtungan ng kalamansi. Ayan, kikita natin dito, ito yung pinagdugtungan. Dapat bago natin itanim ito, kailangan tanggalin natin itong mga sprout na to. So mag-iwan lang tayo ng isang mahaba, o kahit sabihin mo dalawa, pero maigi, mahaba pa rin, mahabang tangkay. So ang unang-una natin gagawin is i-remove natin ang mga unwanted sprout na to. Ayan, tulad nyan. Ito, malapit dito, kasi i-free natin to. Pag tinanim natin ito, dapat hindi ito nakalubog. Kasi once na nakalubog to, hindi ito lalaki. Hindi na ito lalaki. Kundi, ito na yung mga lalaki dyan. So, ang dapat natin gawin dyan, sa mga sprout na to, tanggalin natin to bago natin itanim. Yan. Kasi, hindi ito makakatulong sa paglaki ng puno ng kalamansi natin. Tulad nito. Tanggalin natin to mga to. Yan. Ito. Kumbaga, kapag itinanim natin to, hanggang dito lang yung lupa. Hanggang dito lang. Iwasan natin itong pinagdugtungan. Iwasan natin itong pinagdugtungan na maiibaon sa lupa. Dahil once na naibaon ito sa lupa, hindi ito makakakuha ng oxygen, kundi hindi masyado lalaki itong main branch natin. So ayan, ito pwede rin natin itong tanggalin. Yan, tulad ng mga to. So ayan, malalaki din naman na sila dahil medium size. Pero ang procedure ng pagtatanim ng kalamansi para mabilis silang lumaki ay kailangan nating masunod sa dapat para hindi sayang ang panahon. Ito, tanggalin natin itong mga to. Yan. Pansin nyo, kapag bibili kayo ng kalamansi, nakikita nyo namumulaklak na. So sabi nila, isa ito yung way na pangbenta nila. Sabihin nila, maliit pa lang mamumulaklak na, kaya sigurado mamumulaklak. Lahat naman mamumulaklak ang kalamansi in the time na dapat na talaga. Pero itong ganitong ginawa nila na namumulaklak na at nagbubunga na, marami ng ano, nilagyan nila to ng abono. Nilagyan nila ito ng triple 14. So ang mangyayari dito, mababansot itong kalamansi. Ang kaya nila ginawa ito na sabi nila namumulaklak na, grafted, dahil gusto lang nila makabenta. Pero sa totoo lang, huwag kayong maniniwala sa ganun. Kasi ang mangyayari niyan, kung ikaw magtatayo ng farm ng kalamansian, ang main point mo kapag tinanim mo ay dapat lumaki ng nasa tamang panahon. For sabihin mo 1 year o 1 year and a half, saka tayo magpapabunga para stable na yung puno natin. Hindi na siya magkakasakit, hindi na siya masasaktan, okay na siya sa tag-init at saka tag-ulan, hindi na siya mabababad, hindi na siya mamamatay. Pero sa ganitong way, pinabulaklak nila, pinatubo nila yung mga
bunga, ang mangyayari niyan, mahirap makarecover itong mga ganitong kalamansi. Pansin nyo, maliit pa lang siya. Compare sa iba, malalaki to. Diba? Compare sa iba, malalaki pero wala pang bulaklak. Ang main point ko lang, kapag kayo bumibili ng kalamansi, huwag nyong piliin yung mga may bulaklak. Dahil ang ginawa nila dito, inabunuhan nila ng triple 14 o yung mga pampabulaklak na fertilizer para makabenta sila. So, huwag kayo maniniwala dun na namumunga na, maliliit pa lang. Nandun na tayo, gusto nating pabungayin maaga, pero mura pa lang yung main branch natin. So, itong main branch natin, hindi ito makakapaglaki ng mabilis. Hindi ito tataba, hindi ito hahaba dahil ang pinapalaki niyang una ay ang mga bunga. So, ayan. So, kailangan natin tanggalin dapat itong mga to. Pag tinanggal natin itong mga to, tanggalin natin itong mga to, maiwasan ang pagbansot ng isang kalamansi. So, ang mangyayari niyan, tanggalin natin isa-isa. Huwag nyong tanggalin na bigla na puputulin kasi masasaktan naman ang branch. Masasaktan naman yung kalamansi. So, tanggalin natin ang mga patubong bunga. Ginagawa natin to para mabilis lumaki. Yun yung main goal natin. Lalaki siyang mabilis. At pag nasa tamang panahon at nasa tamang gulang na ang edad ng kalamansi, 1 taon pataas, yan na. Diyan na tayo dapat magpabunga ng kalamansi. 1 taon, 2 taon, yan. Pinaka maganda na pagpapabunga ng kalamansi para hindi sila mabansot. Ito yung sinasabi ko guys, malaklak. Gabi ko eh. Doblein yung plastic mulch para makapal. So ginawa natin, nilatagan natin ng plastic mulch para hindi tutubo yung mga damo. So ginawa natin dito, pansin nyo, nag-spray kami ng herbicide. Pagkatapos ng spray ng herbicide, nagbungkal kami ng ganito kalalim. So ang lalim niya is mahigit 2 feet, 3 feet, ganon, 2 feet o 1 feet. Tapos saka natin tatabunan para umangat konti yung puno niya, para yung ugat ng kalamansi natin mabilis siyang maka-wide. Dapat malawak itong butas na bubungkalin natin. Tapos gagawin natin dito, yan, iyan natin to plastic mulch. Yan, ginagawa natin to kasi para hindi tayo spray ng herbicide. Yung nutrients ng mapupunta dun sa kalamansi natin, hindi
walang kaagaw, hindi mapupunta dun sa mga damo. So ganyan yung ginawa natin. So mamaya i-demo ko sa inyo kung paano magbutas. Yan. Bali yung pagitan pala niyan ay 2.5 meters ang layo, ang agwat. So pagkatapos natin malagyan ng plastic mulch, bubutasan natin yun. So pagbutas, bali kumuha ko ng uling. Ilalagay ko lang dito sa may yan. Para kapag anoin natin, dali lang pagbutas. Yan. Yan guys, oh. Maganda, tsaka maganda yung butas niya. So, hindi basta-basta siya mapunit pag ganyan ng pagbutas na ginawa natin. Ayan. Tapos importante, kailangan gumawa tayo ng daanan ng tubig. Ayan. Daanan niya ng tubig. Para malagyan natin ng tubig. Daanan ng tubig na kanal. Para kapag magpapatubig tayo, saglit lang. Ayan. So ito yung magde-demo tayo ngayon ng pagtatanim ng kalamansi. Bali nalagyan na namin ng plastic mulch, tapos nabutasan na rin namin. Ito yung mga kalamansing itatanim natin. So malagang kailangan nating malaman yung tamang pagtatanim ng kalamansi, kasi para mabilis ang paglaki at paglago ng kalamansi, ganito yung gagawin natin. So ganito yung step na gagawin natin para mabilis lumaki yung kalamansi. So bali ang kalamansin to ay medium size lang. So ang kailangan natin gawin, lalagyan natin to ng dopus. So maman to dopus. Ito yung dopus. Ang concept na to na dopus ay tae ng paniki. Combination niya na parang organic. So bawat puno lalagyan natin ng dopus. Sumot mo. So kailangan ang pagtanggal ng plastic dito sa puno, dapat hindi natin masira yung ang plastic dito sa lupa. Ang unang gagawin natin, lagyan natin ng paluklok. Bali isang dakot na ganyan. Ang dopus kasi malamig ito sa puno. Kahit anong halaman, subok ko na to, ang dopus. So sabi nila, wag daw lalagyan ng filterizer. Pero ito, organic kasi to, tae ng paniki combination at saka yung organic na mga manure.
So ganyan yung tamang pagtanim ng kalamansi. Tapos pansin nyo dito, may mga sprout siya. Kailangan matanggal to. Itong sprout na to. Kailangan tanggalin natin itong sprout na to para itong isa lang ang tataas. Kasi kapag masyadong marami itong sprout dito sa baba, hindi yan lalaki, kundi isusustain lang niya yung paglaki ng sprout mula dito. So kailangan ito, yun yan, harap natin para mag straight siya, yung tamang pagtanim ng kalamansi. Tapos after 1 month saka tayo maglalagay ng abono, 2 months ganon, para hindi masunog yung puno niya. Ang magandang ilagay dito na abono is yung calcium nitrite. So ngayon lalagyan lang natin ng konti. Yung calcium nitrite nagsisilbing gatas ng isang puno. So dun siya kumukuha ng gatas, yung ilalagay natin calcium nitrite dito. Yun lang ang dapat natin ilagay dito na abono, kasi yung calcium nitrite na yara hindi masyado makakapekto sa puno. Kaya ang ilagay natin na fertilizer after ng Dofus ay calcium nitrate yara, yung brand. So lagyan lang natin ng konti. Ito, ang paglagay dito lang sa pinakagilid, kunti lang. So ayan, saka na natin tabunan. Tutok ng manditoy mo. So dito sa puno naman na to, nakikita nyo itong pinag-joinan ng graph. So dito kailangan hindi siya matabunan ng lupa, kasi once natabunan ng lupa to, hindi siya makakahigop ng oxygen. So dapat ito yung main trunk natin, tapos ito yung dugtong ng graph, naka-free yan. So hanggang dito lang yung lupa na ilalagay natin. Yun lang ang ma-share natin sa pagtatanim ng kalamansi. So marami pang mga dito, kailangan matapos din to hanggang mamaya. So ito yung sinasabi ko na maraming mga bunga. So kailangan tanggalin na natin itong mga bunga para lalaki siya. Kasi once na hindi natin tinanggal itong bunga na to, hindi ito lalaki. Magiging bansot lang, kasi ang way niya, papalaki niya yung bunga, pero yung katawan niya hindi niya mapapalaki. So yung mga bunga kailangan tanggalin natin yan. Katulad nito, ayan, wala siyang bunga, pero yung paglaki niya maganda. Ito, maliit siya, di ba? Kasi marami siyang trunk. Tsaka bawat trunk niya mayroon ng bunga. So kailangan tanggalin natin 'yan. Yan. So ayun. Ito. Ganyan ang pagtatanim ng kalamansi. Kailangan matanggal yung mga unwanted shoot para yung main branch lang yung mapalaki. Ito. Yan. Ito may bunga siya. Kailangan tanggalin na natin yung bunga para dito na palaki na siya. Kasi pag once na hindi natin tinanggal itong bunga, sayang, pero ganyan talaga, huwag kang manghinayang.